Mr. Maravillas, ano masasabi mo doon sa balita na may vote buying na nangyayari sa signature campaign para nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. isulong yung People's Initiative sa pag-aminda ng ating konstitusyon. Pag-usapan po natin mga kababayan kasi yung balita niya galing dito sa amin, sa lalawigan ng Albay. Yung mga magkakatunggaling politiko kasi po, alam nyo na, pag magkakatunggaling politiko, wala man niyang sasabihin maganda sa kanyang kalaban sa politika. Ayun, napariak mga kababayan si Super Ate. Pero tama naman po yung reactions ni Super Ate. Yan po mga kababayan yung sabi ni Super Ate. Ang ating konstitusyon ay hindi ibinibenta. Kinokondina namin ang mga taong umano'y nagbibigay ng suhol sa mga distrito, LGUs at potensyal na mga lagdaan na hayag at walang kahihiyang pumayag sa isang inisyatiba ng mamamayan. Iyan po si Super Ate. Talagang nagbabantay po. Nag-ugat siya dito mga kababayan sa balita. Sabi dyan, lawmakers flag vote buying in chapter change in signature campaign. Ang nag-expose mga kababayan, yung aming congressman dito, Congressman Itzy Lagman, presidente po ng Liberal Party. Ito po si Congressman Itzy Lagman. Alam naman po ninyo, ang mga dilawan, ayaw talaga po nga palitan yung Cory Constitution. Di ba? Kasi yung ating konstitusyon po, Cory kong konstitusyon. Siyempre, yung mga kaalyado ng mga Aquino, mga dilawan, gusto nilang i-preserve yung ating konstitusyon kasi sila nga yung mga framers niyan. Sabi po ng majority congressman, hindi na niya tugma yung lumang konstitusyon natin sa bagong Pilipinas. Di ba? Pero Mr. Maravillas, ang issue dyan, vote buying. Kahit po ako, I am against vote buying. Lahat po nagsasabi na kahit yung mga politiko during election, against sa vote buying. Pero lahat man sila po namimili ng boto. Di ba? Yan ang problema sa politika dito sa Pilipinas po. Kontra yung mga politiko sa vote buying. Pero during election, yung last election nga lang po, mga kababayan, barangay election, yung bilihan po ng boto para ng tumatakbong mayor, congressman. Yan po ang nakakalungkot na reality sa politika dito sa ating bansa. But anyway, mga kababayan, before nating ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa para sa mga makatotohanang balita. So, yung ating pakiusap palagi sa mga Marcos loyalists na lagi ninyo pong isi-share yung ating mga videos. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para malabanan natin yung fake news ng mga dilawang DDS. Tama pa? So nagkakagulo sila ngayon, mga kababayan, yung ilang mga senador nag-react na. Kanya-kanya silang atake ngayon dito sa People's Initiative. Kasi may nangyayaring vote buying. Ayan pa, lawmakers flag vote buying in charter change signature campaign. So yan ang sabi dito sa balita. Local executives have allegedly been tasked with carrying out a People's Initiative signature drive for charter change now that involves 100 pesos payouts to each constituent who signs the petition
Sabi ng mga House lawmakers, ang unang pumalag, mga kababayan, taga rito sa amin, si Congressman Ed Silagman, ang tinutulig sa niya, mga kababayan, yung mga kapwa lawmakers na from Albay din. Yung mga ako Bicol representatives, tapos yung pamilya Salceda po dito sa amin. So sabi dyan, Congressman Ed Silagman, Albay 1st District said that mayors of his represented district in the province of Albay were given mobilization funds to cleanse the signatures of their constituent in support of allowing Congress to vote on changes to the constituent jointly. Yung pagbigay po ng mobilization funds, normal po siya. Kasi po, hindi ka man makagalaw kung walang kwarta. Gusto mong sabihin, uutusan mo yung mga mayors, pagkatapos yung mga leaders mo sa barangay. Gagastos ba yan ng sarili nilang kwarta? Sa kahit anong inisyatibo? Kahit nga yung pagpatipon po, yung assembly sa barangay, walang mag-attend po sa barangay assembly kung walang raffle. Ang ginagawa po ng mga kapitan para magkaroon ng maraming attendance, nagpaparaffle po sila kahit during election po. Hindi ka man makapagpatipon po ng tao para sa mga meeting di avance. Kung walang ganon, sino mag-a-attend? Pipirwisyon mo yung tao na pupunta sa isang binyo para makinig sa mga sasabihin mo. Tapos wala, pag-uwi nila nga. Lahat po gumagawa ng ganon. Yung mga mga nagsasabing hindi sila gumagastos sa pagpatipon sa mga tao, mga sinungaling po yan. Sa totoo lang po, walang mag-attend sa anumang inisyatibo ng ating gobyerno kung hindi mo gagastosan. Kaya itong mobilization fund na sinasabi, kini-question nila, normal po yan, mga kababayan. At sa kahit anong initiative, mga kababayan, yung ating government talagang nag-allocate sila ng pondo. Tama pa yung ating sinasabi? Sabi dito sa balita, a copy of the alleged petition that Lagman showed the reporter stated that it wants to amend the 1987 Constitution to allow the Senate and the House to vote as one instead of convening separately when deciding on possible changes to the 1987 Constitution. This would effectively give the House an upper hand in Chacha talks as the 315-member lower chamber outnumbers the Senate. Kaya po nag-react siyempre si Super Ate and other senators, mababaliwalaan niya yung ating boto. So anyway, tama din naman na mag-react sila. That is part of the healthy discussions in a democracy, mga kababayan. So sabi dito, this movement is apparently nationwide as congressmen belonging to various political parties have been sent the necessary forms, sabi po ni Congressman Lagman. 3 mayors from Albay who informed Lagman of the arrangement were reportedly given a 50% advance payment for the signature campaign that covers the cost of cleansing 3% of the voters in each district. The minimum requirement for a successful People's Initiative campaign for Chacha. Siyempre po, may funding po in any sabi nga natin kanina, in any initiative. Gagalaw ba yan ng mga mayors kung walang ibibigay na mobilization fund? Kahit si Congressman Lagman, hindi papayag na magtrabahong libre. Di ba? Walang elected or appointed government officials or employees ang gagalaw. Pag walang pondo, magrereklamo yan. Paano yung pamasahe namin? Pupunta kami sa barangay, yung gasolina. Iikot kami bahay-bahay to inform them of the People's Initiative. Magdi-distribute ng mga
ng mga papeles. For what anya? For nothing. Tama pa? Pipirwisyo ninyo anya yung daily routine namin, yung mga activities namin. Kailangan anya, mag-allocate kayo ng pondo para gumalaw. Tama po mga kababayan. Ang medyo may mali siya rito kasi tinawag nilang vote buying. Pero mag-shell out ng pondo po sa anumang initiative, wala man na sigurong illegal dyan po. Kasi sa kada galaw ng tao ngayon, kailangan mo ng kwarta. Tama? Lagman said that the meeting with Albay mayors for the distribution of signature campaign was attended by past and present lawmakers of the Ako Bicol Party List. Former Ako Bicol Party List Congressman Pido Garbin is expected to deny that the various municipal mayors present during the meeting in the afternoon of January 5, 2024 at Ellis Hotel in Legazpi City received from Ako Bicol coordinators 50% of the total amount of 100 pesos per voter, constituting 3% of the total voters per municipality comprising their legislative district, sabi po ni Lagman. Siyempre anya, magdi-deny. Hindi kasi sila magkasundo dito, mga kababayan sa Albay. May sinusupport kasi na ibang mga kandidato. Kanya-kanya sila kasi mga kababayan. And the other thing, si Edsel Lagman, liberal, belonging to the opposition, pagkatapos yung Ako Bicol, belonging to the administration. So normal sa kanila po na magbangayan. Pero may mga pagkakataon po na sila magkakasundo. Depende kung napaboran. Kilala ko itong mga taong ito. Dati-rati magbabarkada sila. Yung sabi rito sa balita, during the said meeting, incumbent Ako Bicol Congressman Representative Raul Angelo Gil Bungalon was also present at Ellis Hotel. Dito po ito sa amin sa Legazpi, which is reportedly owned by Party Mate Representative Elizalde Co, sabi po ni Lagman. Sa statement po ng League of Municipalities of the Philippines, Albay Chapter President Raymond Adrian Salceda said that Lagman's vote buying allegation was false and utterly ridiculous. So, kasi mga kababayan, yung mobilization fund, hindi man po yun intended sa vote buying para panggastos po sa operations. Sabi ni Adrian Salceda po, mayor ng Pulangi, hindi man niya totoo yung sinasabi ni Edsel. Yung allegation niya is false and utterly ridiculous. Salceda is also the mayor of municipality of Pulangi Albay, also said that 15 of the province 18 mayors had vowed to extend all assistance to civic leaders, people's organization, and individuals spearheading the signature campaign for charter change. So, nagtap ka ng mga civic organization, ng mga tao para gumalaw. Alangan wala man lang pamasahe sila. Di ba? Iikot sa mga barangay. Nasaan ang hustisya dyan? Kaya normal po yung pagbibigay ng ng pondo sa ganitong mga initiative. And I think yung Congress mismo nag-allocate ng funding para dito sa People's Initiative. Kasi kailangan nga natin na palitan na yung ating core konstitusyon. Hindi na akma sa ating pangangailangan. So, pinasinungalingan mga kababayan ni Mayor Adrian Salceda. Salceda added that Bungalon and Garbin were also present during the event as they were invited as resource speakers. So talks of Chacha were revived at the tail end of 2023 after House Speaker Martin Romualdez announced that the lower chamber would be studying possible changes to the charter during the Congress break until January 21, 2024. This was followed by remarks made by House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales of the 3rd District of Pampanga to reporters that lawmakers were considering the People's Initiative route to take off their chacha plans
off the ground this time. So ito ngayon mga kababayan yung controversy na pati si Super Ate po napariak na. Ito po, ang ating konstitusyon ay hindi ibinibenta. Senator Amy Marcos denounces alleged attempts to bribe districts, local government units, and potential signatories into supporting a people's initiative for charter change. So, I think misinformed lang po si Super Ate. Hindi man siguro yun na bribe o vote buying. Kung may pera man na involved, it is for the mobilization ng mga organizations and individuals na magtatrabaho. Kasi hindi ka man pwede magtrabaho na walang kwarta. Hindi gagalaw, walang magugusto na mag-donate ng kanyang oras. Ihirap ng buhay ngayon. Pagkatapos, sasayangin mo yung oras mo na dapat sana sa pagtrabaho na ng ibang bagay na para man sa pamilya mo. Tapos sasama ka dito sa People's Initiative for free. Ano yan? Di ba? Kahit sa mga private organizations po, may mga projects na dapat na i-implement. Mapagalaw mo yung kasama mo sa organization na hindi mo bigyan ng pondo para sa kanyang mobilization. Gagalaw ba yan? Tama pa? Ayun man lang mga kababayan para hindi na lumaki. Nagkakaakusahan tuloy mga kababayan ng vote buying at ini-exploit ito ng mga anti-Marcos forces, lalo ng mga dilawang DDS na mga vloggers. Ginagawa nila itong issue para sirain yung momentum para sa bagong Pilipinas. Tama pa? Yan man lang. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos po, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Meanwhile, mga kababayan, para doon sa mga nag-aanap ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Yung aming booking office po, nandun din po sa Colossal Fitness Gym. Kaya yung mga nag-inquire po, tumawag lang po kayo sa amin. Mag-message lang po kayo sa amin. Kahit saan po kayo gusto mag-travel, all throughout the world, local and international po. Pati po sa booking sa mga hotels. Pwede na dito sa amin. We have also Bayad Center and Paymaya para makamura po kayo, mga kababayan. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos pa mga kababayan. Ayos na ayos anya Mr. Maravillas.